Panoorin lang po natin itong isang kanta. Related po ito sa ating pag-aaralan. Para doon sa mga kaidaran ko. Doon sa mga bago, no, yung mga pinapatugtog namin dito, ma-appreciate nyo dahil yan yung edad namin eh. Yan, si Justin Bieber po to. This is for all the lonely people, thinking that life has passed them by. Don't give up until you drink from the silver cup and ride that highway in the sky. This is for all the single people, thinking that love has left them dry. Don't give up until you drink from the silver cup. You never know until you try. Well, I'm on my way. Yes, I'm back to stay. Well, I'm on my way back home. Get it? This is for all the lonely people, thinking that life has passed them by. Don't give up until you drink from the silver cup. It'll never take you down or never give you up. You'll never know until you try. Yan, para sa mga single people na naghahanap ng jowa sa Christmas. Hindi po panahon ng pagsasama ngayon. Panahon ng hiwalayan. Joke lang. Pangit, no? Okay. So, ang topic po natin is about the song that we sing, How to Have a Joyful Christmas. Preventing the holiday blues. For all the lonely people around us, sana walang lonely people inside us. Okay? So, ito po yung pag-aaralan natin sa loob ng ilang linggo. Paano talaga maging joyful ang Christmas natin? Paano magiging merry ang Christmas natin? Preventing the holiday blues. Meron pong tinatawag na holiday blues or Christmas blues. Whether you like it or not, kung aamin ka, alam mo to. Ano ito? The stress of Christmas and holiday season often brings on feelings of sadness and depression for many people. Supposed to be, ang Christmas ay panahon, buwan ng pagsasaya. Okay? Sa Pilipinas, pagpasok ng bear months, Pasko na. Maririnig nyo na at makikita nyo na si Jose Marichan nakasilip sa pintuan nyo. Diba? At kumakanta ng Christmas in our hearts. Bear month. Pero sa ibang bansa, kunyari, no, nasa India kami, ang Christmas sa India, December 24 hanggang December 25. Maglalagay kami ng Christmas tree. Sila, naglalagay ng Christmas tree 24. Pagdating ng 26, tanggal na. Kaya nga nung naglagay kami ng pagpasok ng December, nalanta na yung mga yung mga pine tree, pinuputol kasi yung mga pine tree doon, nilalagyan ng decoration. Nagtataka sila, anong klaseng celebration yan? Ang haba. No?
So, the longer the celebration, nakaka-stress yun. Yung umikot ka lang dyan sa kanto, hindi pa Pasko, ganyan naka-traffic. Pag Pasko, pag Christmas season, yung 1 oras nagiging 1 kalahati. Punta kang Baclaran, punta kang Divisoria, ewan ko lang kung makauwi ka pa. Buti nga ngayon, di na kami nagpupunta. Noong mga panahon na aktibo kami sa tindahan namin, naabot kami na 12:00, 1:00 sa Baclaran at Divisoria. Nakaka-stress ang Christmas, lalo sa mga negosyante. Halo, maraming datong, maraming pera. Pagdating ng January, maraming sakit. Kaya yung iba, naturuan namin, himbis na sa hospital kayo magbakasyon kayo sa magandang lugar. Nagpakapagod kayo nung Christmas eh. So itong holiday blues, sabi dito, nagkikreate ito ng depression sa iba. At sabi dun sa findings, yung mga taong depressed pagdating ng Christmas, nadodouble yung kanilang depression. Bakit kaya? Financial stress, lalo na ang dami mong inaanak tuwing may ikakasal, tuwing may bibinyagan, tuwing may dededicate. Ikaw lagi ninang tsaka ninong. Kaya magtatago ka talaga pag Pasko. Kaya hindi kami tumatanggap lagi ng gano'n na ninong ka, ninang ka, ganyan. Sabi ko isang laksang member sa church tapos lahat inaanak mo, no? Pagdating ng Christmas, si pastor hindi magtuturo dito sa ibang church. Hindi, joke lang po yun. So, financial stress, grief from missing loved ones, and more are common reasons for people to experience what we call the Christmas blues. Sa iba naman, the holidays are usually viewed as a time of happiness and rejoicing. Supposed to be. Yun yung sineselebrate natin. But for some people, it can be a period of painful reflection, sadness, loneliness, anxiety, and depression. Pag December po, marami namamatay. Alam nyo? Hello? Ano kinamamatay? Dahil walang makain? Ano kinamamatay? Lechon. High blood, sakit sa puso, una malamig, taba, di ba, yung mga mantika. So, ang daming namamatay. Parang kailan lang, kahapon lang ata, 2 sikat na tao yung namatay. Tama ba? Hindi ko alam kung confirm yun. Isang komedyante at isang announcer. So, the holiday blues refers to the short-term feelings that individuals experience during the holidays, including sadness, loneliness, fatigue, disappointment, sluggishness, mental distress, or even dread of the winter months. Nung nagtitake ako ng gamot, sipon ubo, lalo na yung may amats, no? May amats siya, pagising mo sa umaga, yung hirap bumangon, tapos ang lamig. Tapos yung pakiramdam mo, lalo na pagtahimik, gloomy. Alam niyo yun? Hindi niyo alam. Ako alam ko yun eh. Sino nakakaalam nun? Kaya nga yung iba ayaw na lumabas ng kwarto eh. Nagkukulong na lang eh. Hello? Hello? Yung sarap gumulong-gulong sa higaan. Tapos naisip-isip mo, ikaw pala yung tatay, ikaw pala magpo-provide ng kakainin nyo. Pero sa mga youth, walang issue. Di ba? Kulong kwarto, tulog maghapon, gulong-gulong lang sa kama. Correct? Yung pagising mo, ang sarap matulog. Natulog ka, pagising mo, ang sarap uli matulog. Diba? Tapos pagising mo, tahimik lang bahay, walang bunganga ni nanay, no? Ang gloomy-gloomy, malungkot pala pag walang ganon. Mga youth, tama mali, katabi niyo yata nanay niya, hindi kayo makakibo. Ha? Hindi makapagsalita. Dapat humihiwalay kayo pag Sunday service. So yun, ito yung buwan na nakakala natin lahat masaya, marami pong hindi masaya. Okay? Another one. Sa iba naman na nakuha ko, ang Christmas season o malamig na panahon, lalo na sa mga bansa, may mga bansa po na 6 months walang araw.
Alam niyo yon? Yung mga nasa dulo ng daigdig natin, na yung araw dito umiikot, di ba, sa equator. Sa kanila hindi tinatamaan. Pagdating ng mga panahon na to, sa mga malalamig na lugar, sobrang lamig na lugar, may tinatawag na seasonal affective disorder o ito yung depression na sumusumpong tuwing winter season. Ang ganda panoorin ng bumabagsak na snow. Alam niyo yon? Nung nasa Hokkaido kami last year, nung February, ang ganda tingnan ng mga bumabagsak na snow. Pero pag tinitigan mong maigi, walang tao sa karsada, pag wala ng tao, lalo sa gabi, parang yung lungkot nandudun. No? Kaya kailangan mong lumabas doon sa snow, mag-enjoy ka, magpakaulan ka doon. So, ito yung season na doon sa mga may mga emotional problem, may mga tawag nito, may mental health problem. Nakakalungkot tong mga panahon na to. Okay? Kaya kung meron kayong mga alagang ganon, may mga kaibigan kayong ganon, ito yung panahon na kailangan nyo silang tulungan at kailangan nyo ring tulungan yung sarili nyo. The changes of seasons, reduced daylight. Ito, yung mga nagkukulong sa kwarto, huwag nyo nang tigasan ang ulo nyo. Pag hindi ka naaarawan, may mga hormones sa katawan natin, sa utak natin na nagki-create ng gloominess lalo. Madilim na, nagkulong ka pa sa kwarto, makulimlim pa yung panahon, ito, nagki-create ito sa utak mo, sa mga hormones sa utak sa katawan mo ng dagdag lungkot. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpaaraw ka. Hindi yung lagi kang nakakulong sa kwarto, nakatalokbong pa. Sige, sabihin mo sa katabi mo, lumabas ka sa arawan. Mag-jogging ka. Magpaaraw ka. Dahil ang reduced daylight, proven na yan ng science, ng psychiatry, psychologists, at kung sino-sino pa, na pag hindi ka naaarawan, lulungkot buhay mo, gloomy ang buhay mo, nangihina ang katawan mo, magkakasakit ka. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka ha. Magpaaraw ka. Okay? Kahit nung during the pandemic, nakakulong lahat yung mga tao, lalong nagkasakit. Kaya kami, nagbabadminton talaga kami tuwing hapon nung mga panahon na yon para maarawan. So, reduced daylight, decreased physical activity levels, and increased isolation can all contribute to the holiday blues. Kulong ka ng kulong, pag may kainan, ayaw mo sumama, pag may party, ayaw mo pumunta. Yung iba naman, lahat ng party pinuntahan, nakaka-depress din yun. Nakakamatay pa. Huwag tayong extreme, gumitla lang po tayo. Yung mga isolated people, ay nako, madali. Ano pa nagdadagdag sa Christmas blues? Dahil itong season na to, ito yung tinatawag na winter solstice, yung araw ay pinakamalayo, yung earth malayo sa araw, ito yung pinakamalamig na panahon, tapos maikli ang araw, mahaba ang gabi. At halos karamihan ng mga pagan worshiper, yung mga Stonehenge na nakikita nyo sa England, yung malalaking bato, yung pyramid, lahat yan, ang purpose niyan, during the winter solstice, yung araw nakatutok doon kung saang area doon. Because they worship the sun. Sa India, Surya. Surya yung araw na God. Solstice, sol is sun. Okay? Ngayon, pinag-aralan natin ng mga nakaraan, yun yung araw din na sineselebrate yung kapanganakan ni Tammuz ni Baal. Sa mga Romans, ito yung birth of Mithras. At ito rin yung mga festival ng Romans, yung Saturnalia. Sa mga German at sa mga Norwegian, merong tinatawag silang Yule. Kaya nga, ang tawag natin Yuletide season. Ang Yuletide season, hindi Christmas yan ha. Paganong celebration yan. Kaya nga pag binati ka, Happy Yuletide season. Ano ako? Pagan? Ano ako?
hindi Christian, iba ang Yuletide. Yung Yuletide season, yung Yule na yan, or Jule, or Joel, or Julo, ito yung celebration na ang sentro dito, yung tatay ni Thor. Si Odin. Ang paniniwala nila na ang year ay bilog, no? So this is a winter festival historically observed by the Germanic and Norwegian people, inadapt lang sa Christianity. And then sa India, nung nandudong kami sa India, pagdating ng ganitong season, ang lamig sobra talaga. And then pagdating ng February, bumabalik na yung araw, si Surya, nagsusunog sila ng mga kahoy, nagse-celebrate sila na bumalik na ang araw. So why December is holiday blues for many? Maraming reason. Ito na nga. Plus, may mga demonyo pa na nakikisabay sa celebration. And actually, sila talaga yung nauna dito. Dahil ang tunay na Pasko, according to many, hindi December. Ang tunay na kapanganakan ni Jesus. Why? Nasaan ang mga shepherd on that night? Nung nagpakita yung mga anghel sa mga shepherd, nakakulong, giniginaw, nakabalot ng kumot, nasa labas sila sa Bethlehem. At nung kami ay nasa Israel, Abril kami pumunta sa Israel, pag landing namin na Egypt, ang init. Pero pagpatak ng gabi ay grabe yung lamig ng hangin, Egypt to ha. Nung pagpunta na namin ng Israel, doon mismo sa Bethlehem kami tumira, pagdating ng gabi, Abril, malamig. Eh paano na kung December? So therefore, according to many, ang kapanganakan ni Jesus, hindi December. Kaya lang, kung magse-celebrate naman tayo ng Christmas, magki-Christmas party tayo ng November 1, baka naman makasuhan tayo ng katangahan, di ba? O kabobohan. O kaya nag-celebrate tayo ng Christmas party, ano ba? May, July, parang out of place tayo. So itong mga pagan festival na to, ni-redeem. Okay? Na instead na ang bida si Odin, si Mitra, si Tammuz, si Baal, si Saturn ng Saturnalia at kung meron pang iba, si Surya ng India, nilagay natin the Son of God, hindi Sun. Si Jesus yung sentro ng celebration ng Christmas ng December. Ni-redeem natin itong Pasko, itong Christmas season, binawi natin sa kamay ng demonyo at binigay natin kay Jesus. Kaya hindi masama na mag-celebrate ng December. Wala pong problema doon. Maliwanag. Ngayon, kung mag-celebrate kayo any day, bala kayo. Araw-araw ay magiging Pasko lagi. Mamigay ka ng regalo tuwing araw-araw sa mga inanak mo. Depressing yun. So ito po ay nagki-create, itong mga to, nagki-create ng holiday blues or Christmas blues sa maraming tao. And I believe meron dito nun. Now, Satan hates happiness. Sinabi ko na to nung nakaraang buwan, galit ang demonyo sa mga pogi at magaganda, pinapapangit ang buhay mo. Eh nagkataon, lahat ng anak ng Diyos, pogi at maganda. Tingnan mo yung katabi mo. O, di ba? Anong panama ni ano dyan? DJ. Wala. Walang panama yan. DJ Chacha. Wala. So, galit na galit ang demonyo, sabi mo sa katabi mo, sa'yo. Pero tuwang-tuwa si Lord. Ayaw ng demonyo maging masaya ka. Kung gusto ni Senador, gusto ko happy ka. Gusto ni Lord, happy ka. Ayaw ng demonyo, happy ka. Satan hates happiness and beautiful moments, especially for Christian. Nasubukan nyo na naging Christian kayo, yung birthday nyo laging may problema? Ha? Hello? Nasubukan nyo na, birthday mo, nasa barangay ka, pinabarangay ka, di ba? Nasubukan mo na, birthday mo, lahat ng masasayang moments sa buhay mo, sa buhay ng isang Kristiyano, anniversary nyo, anniversary ng church, birthday ni pastor, Christmas, ayaw ng demonyo na yung mga okasyon na yan masaya. Dahil pag yan sumaya,
doble ang kalungkutan niya. Kaya gagawin ng demonyo lahat na yung mga special moment, beautiful moments ng buhay mo, palungkutin niya. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pumayag sa demonyong yan. Huwag kang mag-agree na malungkot ang Christmas mo. Huwag kang mag-agree na malungkot ang birthday mo. Huwag kang mag-agree na malungkot ang anniversary nyo. Huwag kang pumayag sa demonyong to dahil yung demonyong yan, demonyo talaga yan. Demonyo ka talaga. So, let's summarize some causes of holiday blues. Number 1, too much stress. Anong nakaka-stress sa Christmas? Nung maliit pa yung church, para sa kaalaman ng lahat, yung mga leaders ko, November pa lang namimili na ako ng mga panregalo sa kanila. November. O kaya, the whole year round, pag may nakita ako, uy, polo, bagay kaya nito. Uy, pantalon, uy. Namimili na ako niyan. Tama, hindi. Yung mga luma. Every Christmas may regalo sila sa akin. Sa amin. Sister Jerin sa mga babae, ako sa mga lalaki. Pero nung dumami na sila, at dumami na kayo, palagay nyo kakayanin pa namin itong mag-ikot-ikot? Maghanap, tapos hahanapin mo yung sukat ni ganito, hindi sukat, yung paborito niyang kulay, yung paborito niyang ano. Stressful na to pag ginawa pa namin. Kaya nung lumaki na ang church, hindi na po namin ginawa. Sorry na sa mga nahuli. Okay? Sorry na sa mga nahuli. Kasi this will be too much stress for us na bawat isa na leader at worker ay regaluhan pa. Tapos mag-ikot kami kung saan-saan na may sale, na magaganda para lang may pamigay. Babalutin pa kasi ngayon pa lang wala pang ang ganon, hindi na kasya oras namin. So pag pinilit namin na gawin yung dati, patay kami. Ang Christmas namin malungkot habang lahat masaya. Nabigyan lahat kami, pagod. Kami may sakit. Kaya tinigil na namin to. Kaya minsan pag may oras pa, ang ginagawa ko na lang, mag-swimming tayo ng Christmas. Di ba? Ang lamig-lamig, di ba? Sabay-sabay na para one time, big time. So ngayon, para naman hindi na stressful, yung Christmas party ng mga leaders at workers, yun na yun. Okay? Yun na yun. Yun yung tribute sa kanila. So, kung ikaw na-stress sa isang bagay, tigilan mo. Hindi ka required na gawin yung mga bagay-bagay na yan kung ikaw mamatay mo man. Sabi mo sa katabi mo, tigilan mo. Gawin mo lang yung kaya mo. So, stressful. Physically, mentally, emotionally, syempre, financially. Nagiging malungkot. Alam niyo naman yung blues, di ba? Pag sinabing blues, malungkot. Nagiging malungkot ang holiday season mo pag na-stress ka na. Pangalawa, nakaka-stress lalo at nakakalungkot. Pag hirap ka na, panahon ng Kapaskuhan, walang bonus. Buti pa yung iba, may trabaho. Kung wala kang bonus, wala kang trabaho. Tapos, kailangan mong regaluhan yung mga inaanak mo, ang dami mong dapat gastusan, may nakatoka sa yung ganito, may nakatokang ganyan. Yung pressure ng pagiging materialistic ng Christmas, nakaka-depress yan. Kaya kadalasan, pag wala kang pera, hindi ka makasabay sa luho at gastusan ng iba, magkulong ka na lang. At magmukmok sa isang sulok. Pangatlo, pag malayo sa mga mahal sa buhay. No? Kasi ngayon, pag Christmas daw, ang Christmas daw ay family reunion. Masaya daw pag family reunion. Paano magkakaroon ng reunion kung sa ibang bansa yung asawa mo, yung anak mo, pamilya mo? O may trabaho ka, naka-duty ka, tapos sila na sa ibang lugar. At kung family reunion, tapos pag nagkita-kita kayo, ang sasalubong sa'yo, wala ka pa rin asawa? Ay, tumaba ka ha. Anong saya ng family reunion na yan? Tapos yung mga kaaway mong pinsan at yung mga auntie, paparadahan ka ng Louis Vuitton. Check ko sana ka lang ha.
Papayabangan ka lang sa reunion? Anong saya nun? Nag-enjoy ka o na-stress ka? Ha? Sagot ko ulit yun. Ikaw, anong sagot mo? Sagot ko sausawan. Alam nyo, may mga practices sa Christmas na hindi nakakatulong. Kasi tradition mag-reunion. Ang dami dyan, ayaw mo namang makita, di ba? Pero pinipilit mo pa rin. Kaya pag uwi mo, nung pumunta ka, ang saya mo, pag uwi mo, ang lungkot mo na. Namigay ka pa ng pera. Tapos nung pag-alis mo, inangal pa, ito lang. Hello? Parang wala na magse-celebrate ang Pasko ngayon, ha? Sad memories. Maraming malungkot na pangyayari na nangyari nung Christmas. Mga nakaraang Christmas, nakaraang December. So, minsan, bumabalik-balik yung mga yan. Unrealistic and unmet expectation. Ine-expect mo na yung 13-month mo magiging 14 pa. Instead na maging 13 at 14, naging 11, hindi na ibigay. Yung mga ine-expect mong bonuses, kontrata, mga ine-expect mong mga darating na mga pagpapala, biglang darating na maraming order, biglang ay wala. Masaya pa? Hello? Masaya pa? In-expect mo, uuwi siya ngayon. Palalayain siya ng Hamas. Biglang hindi. Yung expectation mo, hindi nangyari. Nakakala mo itong Christmas na to, magkakajowa ka na? Diba? Makakakanta ka na ng Pasko na, sinta ko. Hindi ka na naghahanap. So yung expectation mo sa Christmas season, hindi nangyari. At pag di nangyari, ano na? Kuya Kim, ano na? Lungkot ka na. Number 6, yung mga ayaw sumama sa mga party-party dahil hindi raw niya trip yan, you are doomed to depression and target ng demonyo. Dahil ang gusto ng demonyo, parang leon, yung mga nahihiwalay sa grupo, yun yung paborito niyang lapain. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kahit ka introvert, at least may 3-5 kang kasama sa buhay. Pag may mga party, umattend ka pa rin. Huwag lahat. Yung importante lang. Number 7, kaya nagkakaroon ng holiday blues, nakalimutan talaga ano ba ang Pasko. Okay? So let's begin. How to prevent holiday blues. Number 1, kaya ka nagkakaroon ng sobrang stress, physical, mental, emotional, and financial kasi hindi ka marunong magsabi ng no. Lahat ng mag-invite sa'yo, naalala ko noon sa dating church, lahat ng Bible study may Christmas party. Ikaw pastor, kunyari ngayon may 56 tayong Bible study. Tapos magki-Christmas party kayo kanya-kanya. I-invite nyo kami ngayon sa 56 na yan. ilang araw sa isang buwan? Ilan? 30. O 31 na. O divided mo. Yun. Talagang suicide ito. No? Kaya ang laking kalokohan ng mga pangyayaring yun. Kaya dito, hindi ko ini-encourage, uy, Bible study, mag-Christmas party tayo. Para tayong mga engot. Siyempre, mahiya kayong hindi imbitahin sila pastor, yung mga Bible study leaders nyo. So ngayon, nahiya din kaming tumanggi. Pero ngayon, hindi na kami nahiyang tumanggi. We need to learn to say no. Kung maraming reunion, yung isang reunion, Bulacan. Yung isang reunion, Tagaytay. Yung isang reunion, Batangas. Yung isang reunion, Mindoro. Yung isang reunion, Mindanao. At least one month naman yan eh. Ano mangyari sa'yo? Pinuntahan mo lahat. Una, ubos pera mo. Pangalawa, ubos lakas mo. Baka mamaya-maya, ubos pamilya mo, na disgrasya pa kayo. Kaya ito, matuto kang magsabing, pass muna.
Pipiliin mo pa rin sa mga panahon na to ano ang pinakamahalaga. Hindi nagbabago ang mahalaga kahit anong panahon. Number 1, si Lord ang mahalaga. Number 2, pamilya. Number 3 lang yung trabaho mo. Kaya kung merong gathering para kay Lord, andun ka. Kung merong gathering para sa pamilya mo, birthday o ano man, nandun ka. Kung may activity ang trabaho nyo, isa lang yan, yun lang. Wala nang dagdag. Ang buhay ay masyadong abala at mahirap. Kaya yung marami pa activities, pinapagalitan ko talaga yung mga sa couples eh. Itong 3, demanding na to ha. Magmumotor ka pa sa Tanay. Magbabasketball ka pa kalahating araw. Magbibilyar ka pa ng magdamagan. Sasama ka pa sa mga pipit. Para may mga gathering, hindi ko maintindihan. Para bang ang oras mo, ang dami-dami mong sinasalihan. Hello? Kung yung sasalihan mo will not demand time and you will get clients and customers, go for it. Pero kung magdidemand ng time yan at mababawasan yung sa Diyos, mababawasan yung sa pamilya mo, mababawasan yung sa trabaho mo at saka sa negosyo mo, drop it. I-drop mo yan. You must know your priority. 3 lang ang priority sa buhay. The rest is just toppings. Side dish. Kaya ngayong Pasko, kung lahat yan pupuntahan mo, talaga, ma-stress ka talaga. At sa dulo ng panahon na to, ng December season, malungkot ka, pagod ka, baka may sakit ka pa. Kami, inuuna lang namin, Diyos, pamilya, negosyo. Nagkakasakit pa kami. Kung magdagdag pa kaya kami na iba, may tropa-tropa pa tayo. May tropa tayo dito, may tropa tayo doon. Mas stress ka talaga. Kaya sabihin mo sa katabi mo, learn to say no. May magagalit sa'yo. Umatin ka doon, tapos dito hindi. That's your privilege. Karapatan mong magsabi ng yes and no. Karapatan mo yan. Karapatang imbitahin ka o hindi ka imbitahin. Karapatan nila yan, kaya huwag kang magtampo kung hindi ka naimbitahan. Kung nag-imbita ka, hindi pumunta, huwag ka ring magtampo dahil hindi mo alam ang takbo ng buhay ng taong yan. Hello? Dapat pumunta rin sa atin kasi pumunta ron. Huwag nyo kaming yayayain, pag di kami nakapunta, magagalit kayo? No. We will say no. At saka minsan, sino yung nauna? Di ba? So, sabi mo sa katabi mo, learn to say no para hindi ka ma-stress. Number 2, financial difficulties, pressure ng materialistic Christmas. Kung ano lang yung kaya mo, doon ka lang. Kung kaya mong kumita, magnegosyo, mag-sideline ngayon, ito yung pagkakataong kumita. Dahil yung maraming tao ay bulagsak sa pera, gustong bumili ng bumili, ikaw naman, magbenta na magbenta. Di ba? Hello? Kung yung iba gustong bumili ng bumili, ikaw magbenta na magbenta. Ang mahirap dito, wala ka ng pambili, gusto mo pang bumili. Ay, may bago siya. Gusto mo, may bago ka rin. May bago silang TV. May bago ka ring TV sa likod pa. Walang antena, walang remote. Uubo ka lang, on na. Hindi touchscreen. Alam niyo yun, hindi kailangang may bago pag Pasko. Hindi required na may bago kang damit, may bago kang gamit pag Pasko. Ang required pag Pasko, may bago kang buhay. May bago kang puso, may bago kang ugali na maganda. Yun ang required. Materialistic to eh. Ngayon kung may bago ba masama? Hindi. If you can afford to buy, na hindi mapipilayan yung budget nyo, yung pambayad sa kuryente, tubig, go. Kung kaya mo, pero kung hindi kaya, wag pilitin, mapipressure ka at ma-stress ka lang. Sabi mo sa katabi mo, wag pilitin. Pangatlo, away from their loved ones. Eto, alalahanin nyo yung unang Pasko. Ano ang unang Pasko? Number 1, ang unang Pasko, si Jesus, iniwan yung bahay niya sa langit. Tagalangit siya eh. From eternity past, iniwan niya yon, sabi ng Philippians 2,
bagamat siya'y Diyos, bumaba sa lupa, nag-anyong tao, nag-anyong alipin, namatay sa krus. So iniwan niya yung heaven, yung tahanan niya, at pumunta dito sa earth para tayo iligtas. Ngayon, nung pagdating niya dito sa earth, pinagbuntis siya ni Maria, sila Maria at si Jose nakatira sa bandang Galilee sa Nazareth. Nung pinuntahan namin yung Nazareth, maliit lang na bayan-bayanan. Okay? Malapit sa Sea of Galilee yon. Yung Nazareth at yung Bethlehem, magkalayo ito. Nung panahon na yon, lahat ng kamag-anak ni Jose at ni Maria, doon nakatira sila, yung kanyang pamilya sa Nazareth. Kaya lang, nung nagdeklara si Augusto Cesar ng census na kailangan magparehistro lahat, umalis sila ng Nazareth at bumiyahe patungong Bethlehem. Christmas yun yung sinicelebrate natin. Wala sila sa piling ng kanilang pamilya, nasa biyahe sila. At habang sila'y bumabiyahe, inabutan si Maria ng panganganak. Buntis siya, kabuhanan niya kay Jesus. At doon sinilang sa Bethlehem si Jesus according to the prophecy. Ngayon, sabi dito sa Luke 2, verse 6 to 7. And while they were there, the time came for her to give birth, and she gave birth to her firstborn, take note firstborn son. May tinuturo po sa kinagisnan nating relihiyon. Jesus is the only son, the begotten son of Mary. Marami pong kapatid si Jesus na lalaki at babae. At pag binanggit sa Bible, firstborn, ibig sabihin may secondborn, may thirdborn, may fourth. Kaya hindi po nag-iisang anak. And then, sabi dito, wrap him in a swaddling cloths. Laid him in a manger. Yung manger po, ito yung sabsaban, ito yung kainan ng mga kambing, mga baka, mga hayop, yung mga dayami. Yun ang nilagyan kay Jesus nung pinanganak. Because there was no place for them in the inn. Walang lugar, walang kamag-anak, walang pamilya, walang kakilala. Nung unang Pasko, mahirap ang buhay ni Maria ni Jose, ni Jesus pinanganak doon, malayo sa kamag-anak. Ngayon, ikaw magpapasko, gusto mo sama-sama together. Sino bang ginagaya natin? Kung ang unang Pasko ay ganito, bakit ang Pasko mo ngayon gusto mo sama-sama? At pastor, masama ba yun? Hindi. Sana nga sama-sama. Pero hindi lahat pwede magsama-sama. Maraming nasa abroad. Maraming nagtatrabaho na hindi pwede kahit nga Christmas naka-duty. Kung ang hospital, police, military. Kung ang Christmas ay sama-sama para maging masaya, so therefore hindi sila masaya. The good news is, ang saya ng Pasko wala sa sama-sama at wala sa pera. Ang saya ng Pasko na kay Kristo. Kahit wala kang pera, may Jesus ka, masaya ka. Kahit wala kang jowa, may Jesus ka, masaya ka. Kahit wala yung pamilya mo, may Jesus ka, masaya ka. Sabi no. Parang hindi totoo eh. Hindi ba katabi mo, masaya ka ba? Kay Jesus lang? Tingnan mo. Kahit walang pera, kahit walang jowa, kahit walang reunion, kahit walang bagong damit, kahit walang bagong gamit, si Jesus, si Maria, si Jose. Yung unang Pasko nila, hindi simple, wala talaga. Nandun sa kulungan ng mga hayop, si Jesus nandun sa kainan ng mga hayop, walang party. Walang handa. Number 4, how to prevent holiday blues. May mga sad memories. May mga unrealistic, unmet expectation. Anong solusyon? Don't expect too much. Let go. Matthew 1:19. Nung sinabihan ng anghel si Maria na mabubuntis ka at yung pagbubuntis mo ay galing sa Holy Spirit. Ang akala niya, ang expectation niya, matutuwa si boyfriend. Hindi sila maghihiwalay kung 11 years na ba sila magjowa nito. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Basta, ang akala niya, matutuwa si Jose. Sasabihin niya sa kanyang boyfriend, buntis ako eh. Ha? Kanino galing yan? Kay Lord. So, expectation, matutuwa. Pero anong ginawa ni Jose? Her husband, ganito kasi,
Hindi pa literally kasal, engaged pa lang, considered husband and wife na sila. Ganun ang kultura. Yung kasal, formality na lang yan. Pero habang sila engaged, walang sexual contact. No touch. Okay? So, consider husband and wife pero no sexual contacts. At pag sila ay nagkaroon ng formality na kasalan, doon pa lang pwedeng magkaroon ng contact. So, walang contact, engaged, pero nabuntis. So, akala ni Maria matutuwa si Jose, buntis ako. Kanino yan? Kay Lord. Ay nangyari, imbis na matuwa si Jose, her husband Joseph, being just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. May magandang plano si Jose. Maghihiwalay tayo after 11 years. Ayoko na. Ayoko na. Delikado tong papasukin ko. Ayoko na. Nabuntis ka, hindi akin. So, ang expectation niya, tanggap agad. Tinanggap naman later on kasi dumating yung anghel na naginip siya. Sabi ng anghel, Joseph, totoo yung sinabi ni Maria. It's the Holy Spirit. At saka lang nag-decide. Pero in the beginning, ay iiwanan na siya. Break up na. Matthew 2:13-16. Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, Rise, take the child and his mother and flee to Egypt and remain there until I tell you, for Herod is about to search for the child to destroy him. Dumating yung mga wise men galing sa east, pumunta ng Jerusalem, pumunta ng Bethlehem. Nagtanong sila kay Haring Herodes, nasan ang sinilang na hari ng mga Hudyo? Nakita namin yung star niya sa east. Expectation. Akala nung mga wise men, matutuwa si Herod. Dahil sinilang yung tunay na hari ng mga Hudyo. Bakit sila magtatanong kay Herod kung alam nilang magagalit? Expectation, matutuwa. Kaya sabi ni Herod, sige, pag nakita nyo, sabihan nyo ako, mag-worship din ako sa kanya. Pero ang plano ni Herod, patayin si Jesus. So nangyari, expectation versus reality, iba. Verse 16. Nung tumakas na, nung umalis na yung mga wise men sa iba dumaan at sinabihan ng anghel ni Lord, si Jose, umalis na rin kayo dyan dahil papatayin ni Herodes si Jesus, yung bata. 16. Then Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, became furious, and he sent and killed all the male children in Bethlehem, in all that region, who were 2 years old under. Lahat ng batang lalaki na 2 years old pababa, pinamasaker ni Herodes nung unang Pasko. Kailangan masaya ang Pasko. Sa mga nakalipas na mga taon, tuwing magpapasko, 10 years ago, nagpunta kami sa Aklan dahil sa Yolanda. Tumulong kami doon. Then, sa Tacloban, sa Dulag. And then, mga nakaraang bagyo, lagi kami nandiyan dyan sa Marikina, sa San Mateo, nagpapakain, nagbibigay ng mga pagkain. Minsan naman, nagpupunta kami sa mga karsada, yung mga natutulog sa karsada, pinapakain namin. Laging ganito ang ginagawa namin pag Christmas, ito yung nagbibigay saya sa amin. Ngayon, dito makikita nyo, yung unang Christmas, maraming malulungkot na pangyayari. Maraming pinatay na bata. Ngayon, imbis na ikaw maghanap ng saya para sa sarili mo, bakit hindi ikaw magbigay ng saya sa iba kaya? Hello? Malungkot to, ang daming pinatay. 2 years old na mga bata. Kaya nga sabi dun sa prophecy, maraming magulang na umiiyak nung unang Pasko. Dahil yung mga anak nila, pinapatay ni Herodes lahat. 2 years old, pababa. Kaya pag ikaw sinilang, nakasabay mo si Jesus, wala ka na ngayon. Basta lalaki ka. Number 6. Isolation. Bakit malungkot? Nag-isolate ka eh. How to prevent holiday blues? Choose people whom you will spend with. Yung no pressures. Kaya nga sabi ko, hindi lahat ng party pupuntahan natin ngayong Pasko. Pero umattend ka. Huwag kang hermit. Alam mo yung hermit? Alam mo yung tawag na yung shell na na may mga nakatirang umang yun.
konting kibot, tago. Kung konting touch mo lang, nawawala. So pag ikaw ganito sa panahon na to, na panahon ng kasiyahan, supposed to be, at ikaw naman ay nag-isolate, iniimbitahan mo si Satan na dalawa lang kayong mag-celebrate. Pero kung ikaw, mamili ka ng mga taong sasamahan mo that you will enjoy being with them. Ako, I love people na maliit lang na grupo. Kasi hindi nga ako extrovert, introvert ako eh. 3, 5 lang na tao kasama ko, masaya na ako. At yung gusto kong kasama, yung kahit anong sabihin ko, kahit anong gawin ko, yung hindi ka babantayan. Pastor pa naman yan. Nagjo-joke. Ay, uminom ng wine. Ayoko nang kasama yung nagbabantay. Gusto ko yung kasama pag nagpapatanggal ako ng stress, yung I can be what I want to be. Kung kayo a-attend ng mga party, hindi yung, tingnan mo, ang laki ng kuha sa lechon. Tingnan mo, wala namang ambag. Ay, nako. Nakaka-stress. Huwag kayong makipagpilit doon sa mga nakikipag-social climber na paistaran, pagandahan ng gamit, pagandahan ng kwento, di naman totoo. Pumunta ka doon sa grupo ng mga tao na kahit ito pagawin mo, sabihin mo, magkamali ka pa, okay lang sa kanila. Kasi ang mahalaga sa kanila, ikaw, hindi yung ginagawa mo at sinasabi mo. You find these people, you can be what you want to be. Hindi mo sinasabing magwalwal o magpakasama, hindi yun yung sinasabi mo. Ibig sabihin, yung kaya mong magpakatotoo, pero tanggap ka pa rin nila. Amen ba? Meron ba kayo ganon? Missing the true meaning of Christmas. Pag hindi mo alam yung tunay na kahulugan ng Pasko, malungkot ka talaga ngayon. Okay? Ano ba ang Pasko? Una, ang Pasko ay birthday ni Jesus. Kung si Jesus ang may birthday, sino dapat ang tumanggap ng regalo? Ikaw o siya? Eh bakit nag-aantay ka ng regalo? Bata ka ba? Hello? December 25 na, wala pang nagre-regalo sa akin. Birthday mo ba? Birthday mo ba? Talungin mo yung katabi mo, birthday mo? Birthday ni Jesus. Ang dapat nag-aantay ng regalo, siya. At ang dapat magregalo, ikaw. Hindi yung, ang lungkot mo, nagtampo ka kasi di ka niregaluhan ng mga anak mo, niregaluhan ng nanay mo, ng jowa mo. Hindi ba pwede magregalo? Pwede. Maganda ba magregalo? Yes. Pero kung sakali, wala, huwag kang malungkot, di mo naman birthday. Bumawi ka na lang pag birthday nila, huwag mo rin regaluhan. Hindi, joke. Hindi mo birthday, okay? Pangalawa, ang dapat maging masaya sa panahon na to, yung may birthday. Bawal ba kaming maging masaya? Hindi bawal. Pero pag pinasaya mo yung may birthday, mararamdaman mo, masaya ka rin. Pag masaya si Lord sa'yo, masaya rin ang pakiramdam mo. Ang sabi ng Luke chapter 15, pag nagdala ka ng tao, ng kaluluwa sa kaharian ng Diyos, tuwang-tuwa ang Diyos. At pag tuwang-tuwa ang Diyos, nararamdaman mong masaya siya sa puso mo, masaya ka rin. Kaya ito ang isipin natin, ang Christmas ay birthday ni Jesus, hindi mo birthday. Ang dapat may regalo, siya, hindi ikaw. Kung may magregalo sa'yo, tanggapin mo, walang problema. Pero ang sinasabi ko, paano kung wala? Paano kung wala? Malungkot ka? Ang sasabihin mo sa sarili mo, di ko naman birthday. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo naman birthday. Pero kung meron, tanggapin mo. Kung wala, okay lang. So ang sentro ng celebration, hindi reunion, hindi gift giving, hindi jowa. Kasi yung iba talaga, ang lungkot ng buhay pag walang jowa pag Christmas. Ang Christmas is all about Jesus. Ang celebration natin is about Jesus. Dito ako mag-e-end, bibilisan ko na lang. May 3 klase po ng seemingly saya. Meron tinatawag na pleasure, happiness, and joy. Ngayong Christmas, pwede nyong maranasan itong 3, bahala kayo kung anong gusto nyo. Ang pleasure, kadalasan ito ay fleshly, carnal. Sabi ng Proverbs 21:17, he who loves pleasure
will be a poor man. He who loves wine and oil will not be rich. Yung gusto mong maging masaya ngayong Pasko, ngayong season, laklakan ng alak, tira ng droga. Naalala ko itong mga ganitong season, nung hindi pa ako Christian, talagang naka-ready na kami sa lahat. Naka-ready na kami sa mga 120 namin, naka-ready na kami sa mga droga namin, sa marijuana at kung ano-ano pa. Pagpatak ng 24 at uwian na ng 25 pa umaga, naglalakad kami, nakalutang sa ere talaga. Yung talagang patay kung patay ka dahil nasa heaven ka na, sabog na sabog. So ito yun, pleasure. Kung ito gagawin mo ngayong Christmas, laklak dito, lamon doon, ang tawag doon, pleasure. Party dito, party doon. Lahat puntahan mo, lahat kainan mo, lahat inuman mo. Sabi dito, pleasure yan. At ang pleasure, pang karnal. Pang katawan lang yan. Physical lang yan. Flesh lang yan. Ang pangalawa, happiness. Sa Bible, ang hirap hanapin yung word na happiness. Mababasa mo lang ito doon sa Matthew chapter 5, yung word na blessed are the poor in the spirit, bless, bless, bless. Yung word na blessed doon is makarios sa Greek, ibig sabihin, happy. Okay? Pero the rest of the Bible, hirap hanapin ng word na happiness. Ngayon, what is happiness then? Happiness, kadalasan, ay result ng mga happenings. Kaya ka masaya kasi may reunion. Kaya ka masaya, may regalo. Kaya ka masaya, may bago. Kaya ka masaya, may pera. Kaya ka masaya, may jowa. Because of what happened, masaya ka. Paano kung walang nangyaring ganon? Eh di malungkot ka. So happiness based on happenings. At ito'y pang soul, pang emotional lang to. Kaya yung mga emotional people, yung mga madrama, malungkot pag wala ito. Yung mga mahilig naman sa kalokohan at bisyo, pag walang pleasure, malungkot ang buhay. So, pleasure, happiness, and then joy. Joy is the result of having Jesus in our lives. Kung happiness is the result of many happenings, paano kung walang happenings? Paano kung walang party? Paano kung walang bago, walang gamit? Ang joy naman ay resulta ng may Jesus ka sa puso. This is deeper. Body, pleasure. Soul, happiness. Spirit is joy. Ano ang joy? Sabi dito sa Romans 14:17, for the kingdom of God is not a matter of eating. Ito na. Pag Christmas, ano ginagawa? Eating and drinking. But ang kingdom of God is righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Pag ang Holy Spirit na sa'yo, meron kang joy. Pag may pera ka, ngayong Pasko, may bagong gamit, damit, happy ka. Pero kahit wala yun, meron kang Jesus, meron kang Holy Spirit, meron kang joy. Ang joy hindi nawawala. Ang happiness, nawawala pagkatapos ng happenings. Binigyan ka ng bagong gamit, pag nasuot mo yan after 1 week, di ka na masyadong masaya. Nawawala yun. Ang dami mo kinain ngayon, kanta-kanta tayo, videoke tayo, walang problema dyan. Pagkatapos niyan, malungkot ka na bukas. That's happening. That's happiness. Ang joy, lasting. Hanggat okay ka kay Lord, hanggang okay yung relationship mo kay Jesus, yung joy hindi nawawala. Nawawala lang yan pag hindi ka na okay. Kaya nga merong sinasabi ang Bible, restore unto me the joy of my salvation. Ibig sabihin, may problema ka na, nagbabackslide ka na, kaya hindi ka na saya. Galatians 5:22-23. The fruit of the Spirit is love, joy, peace. Ang bunga ng Espiritu, pinananahan ka ng Espiritu ng Diyos, joy. Pag ang Holy Spirit na sa'yo, may joy ka. More than pleasure, more than happiness, joy is very important this season. Kaya nga ang kanta, joy to the world, hindi, pleasure to the world, happiness to the world, hindi, joy to the world, the Lord has come. Bakit joy? Bakit hindi happiness? Bakit hindi pleasure? Mababaw yun eh. Yun ang hinahanap ng mga tao ngayong Pasko. Pleasure, happiness.
But ang kailangan natin, joy. At meron ka nun. Sabi mo sa katabi mo, meron ka niyan. Kahit wala kang pera, kahit wala kang bagong damit, kahit wala kang bagong gamit, kahit wala kang jowa, kahit walang reunion, meron kang joy. Anong gusto mo? Pleasure, happiness, o joy? 1 Thessalonians 5:16-18. Rejoice always. Delight in your faith. Be unceasing and persistent in prayer. In every situation, no matter what the circumstances, be thankful and continually give thanks to God. For this is the will of God for you in Christ Jesus. Ang ibig sabihin ng verse na to, magsaya ka anumang sitwasyon ng buhay mo. Mag-pray ka anumang sitwasyon ng buhay mo. Mag-thank you ka kay Lord anumang sitwasyon ng buhay mo. So kahit anong sitwasyon ng buhay mo ngayong Pasko, meron o wala, magsaya ka pa rin dahil meron kang Jesus. Amen? Sige, palakpakan natin si Jesus. John 15:10 verse 11, 10 and 11. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments. Abide in His love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be complete or full. Pag ikaw sumusunod sa mga kautusan ng Diyos, ibig sabihin masunurin kang Kristiyano, hindi ka walwal, hindi ka disobedient. Sabi dito, yung galak ng Diyos mararanasan mo. At hindi lang ranas, buong-buo, kompleto. Ngayon, bago tayo magtapos, ngayong Pasko, kaya ko to sinasabi at tinuturo, pwede mong maranasan yung Christmas o holiday blues. Kung hindi mo alam yung tamang paraan ng pagse-celebrate ng Pasko. Ang Pasko, hindi reunion. Ang Pasko, hindi bagong jowa. Ang Pasko, hindi bagong damit, hindi bagong gamit, hindi reunion. Ang Pasko, si Kristo. At pag si Kristo isinilang sa puso mo, nung unang Pasko, sinilang siya sa sabsaban. Pag siya sinilang sa puso mo, yung joy nandiyan dyan. Kahit wala ka nito, kahit wala ka nito, kahit wala ka nito, pero may Jesus ka, your joy will be complete. Amen? Palakpakan natin sila. Tayo. I-celebrate natin ang Christmas season with joy in our hearts. Kung masaya, okay lang. Happiness, may nangyayari, may happenings, may regalo. Okay lang din. Okay lang yun. Walang problema doon. Ang sinasabi ko lang, hindi lahat ng tao kayang magkaroon ngayong panahon na to. Hindi lahat ng tao masaya ang pinagdadaanan ngayon. Yung iba nasa ospital. Yung iba may sakit. Yung iba, ang daming babayaran. Yung iba, gipit. Yung iba, malayo sa pamilya. Yung iba, wala talaga. Kung kailan Christmas pa naman, tayo'y nagtampuhan. Di ba? Yung mga ganon. So, sisirain ng demonyo yung panahon na to na gawing malungkot ang buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pumayag. Ang saya mo si Kristo lang. Wala nang iba. Amen? Sino po yung ngayon lang naka-attend dito? Pwede pong wagayway ang kamay. Meron po bang first timer? Wagayway lang po. Meron po ba? Taas ang kamay nyo, wagayway. Ngayon kung meron po, punta po kayo dito. Pagpipray lang po namin kayo bago tayo magtapos. Meron po? Hindi ko makita eh. Taas po kamay kung mga ngayon lang nakapunta rito. Ayan. Taas ang kamay nyo. Wagayway. And then, kung meron po, pakisamahan ng mga nag-invite. Bitbitin nyo na rin yung gamit nyo. Punta po kayo dito. Pagpipray namin kayo. Tapos na tayo. Kaya lahat tayo, we will celebrate this season with joy. Hindi natin i-celebrate tong season na to nang may bagong gamit, bagong damit. Kung wala. Pero kung meron, okay lang. Hindi natin i-celebrate kasi may hamon or may queso de bola or what. I-celebrate natin to because si Jesus na sa atin. Harap po kayo sa akin. Meron pa po ba? Kaya sa mga Kristiyano, ang Pasko laging masaya. Amen?
Because we know the reason, the meaning, and the purpose of Christmas. So, sa ating mga kapatid na nandirito ngayon lang naka-attend, yung saya na yon na galing kay Kristo, yun yung regalo ng Diyos sa inyo, sa ating lahat. Pag yung regalong yan, gayon na lamang ang pag-ibig na Diyos at ibinigay sa Jesus, regalo. Pag tinanggap mo yung regalong yan, itong Paskong ito, may kahulugan, may magandang kahihinatnan. So, gusto nyo bang tanggapin yung regalong ito? Magpe-pray po tayo. Pwede tayong yumuko lahat at pumikit. At habang tayong lahat ay nakayuko at nakapikit, taas nyo lang isang kamay nyo sa Diyos at magpe-pray tayo. Sumunod kayo sa panalangin ito habang tayo ay nakapikit, nakayuko. Sabihin nyo, Panginoong Hesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan at wala akong magagawa para iligtas, para ayusin, para baguhin ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus ay para tubusin ako at patawarin, linisin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, humihingi ako ng tawad at binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Tinatanggap ko ang regalo mo noong unang Pasko. Walang iba kundi si Jesus. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagpapatawad mo, sa pagliligtas mo. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray, pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay. Lord, dalangin ko as we celebrate this season. Sineselebrate po namin ang Pasko, hindi dahil sa mga material na bagay, sa mga bagong gamit, bagong damit, sa mga happening, sa mga party, reunion, at kung ano-ano pa sa mga handaan. Lord, iisa lang talaga yung kahulugan at dahilan ng Pasko. Ikaw lang yun. At pag yung dahilan ng Paskong ito nawala sa puso't isip namin, hindi namin kayang i-celebrate itong Kapaskuhan ng masaya, ng may galak sa puso. Kaya tulungan mo kami na i-contemplate, i-meditate yung aming napakinggan kanina, that as we celebrate this busy month na to, Panginoon, ikaw talaga yung sentro ng lahat. Ikaw ang dahilan ng lahat. Kaya walang malungkot, walang magmumukmok, walang magmamarakulyo na walang ganito, walang ganyan, dahil ikaw lang, Jesus, kumpleto na kami. Pero kung may blessing, may pera, may okasyon, walang problema. Kaya Lord, I pray, sa bawat isa, meron o wala, masaya kami dahil nandyan ka. Kaya salamat Lord, we give you praise. We give you all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.